Yung word na hold, no, sa definition ng dictionary, ang sabi diyan, have or hold one's hand or grip. Ito yung mahigpit na pagkakahawak mga kapatid. So bibigyan ko po kayo ng example. 'Di ba ang gripo sa katagalan lumuluwag, right? Dahil sa madalas na paggamit o kaya sa pressure ng tubig. Okay? Pero at the end of the day, mga kapatid, kailangan mo siyang higpitan ulit. Okay? Para hindi mag-leak ang tubig. Bukod sa masasayang ang tubig, alam nyo pa kung bakit mga kapatid? Dahil nakadesign ang gripo sa paghigpit at pagluwag. Dahil meron siyang thread. Okay? Ang faith naman mga kapatid, ito yung humihigpit sa pagkahawak mo sa plano ng Diyos sa buhay mo sa kasalukuyan. Okay? Kung minsan lumuluwag yung pananampalataya natin, ano mga kapatid, nang dahil sa mga problema at mga suliranin natin sa buhay. Pero ang kailangan lang natin gawin ay higpitan ulit yung pananampalatayang lumuwag para maranasan natin yung greater things sa buhay natin. Okay? Before ako mag-proceed mga kapatid, pwede ba nga i-type natin dyan sa chat box natin, hihigpitan ko ang pananampalataya ko. Ayan. Habang tinatype mo yan, with feelings. Ayan. Hihigpitan ko ang pananampalataya ko para maranasan ko yung greater things ng Diyos sa buhay ko. Ayan, para sa ating introduction, sabi diyan, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at ang katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Some scholars, mga kapatid, tinatawag nila yung Hebrews chapter 11 na whole of heroes. Dahil makikita natin sa chapter na ito, yung mga taong nagtagumpay ng dahil sa faith nila sa Panginoon. Sila yung mga faithful heroes ng Panginoon. But the true hero of this chapter, mga kapatid, ay ang ating Diyos na buhay. Okay, nakuha po natin? So ito po ang main text natin. Yan. Sabi po dyan, ako na lang po magbabasa, no? By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to reward. Okay, mga kapatid? Ang ganda nito kung pag-aaralan natin yung chapter 11. Okay? Ngunit sino nga ba itong pag-aaralan natin? Okay? Maraming beses ko na na-share yung buhay ni Moses, pero hindi pa rin hindi ko pa rin matapos-tapos dahil sobrang lawak ng story ni Moses. Okay? Alam ko kilala na po natin siya mga kapatid, but gusto ko lang pong bigyan kayo ng konting background patungkol kay Moses. Okay? Ang sabi diyan, Moses, ang Hebrew name niya ay Moshe. Means deliverer or son. Other definition, to pull out of water. Okay? Deliverer dahil siya yung ginamit ni Lord para mag-rule sa mga Israelites papuntang Promised Land. Okay? At si Moses din, ang unang batang inabandona sa Bible. Makikita natin yan sa Exodus chapter 2 verse 3. Okay? Bata pa lang si Moses, mga kapatid, nakaranas na siya ng pag-abandona. Super gulo kasi, mga kapatid, nung time niya sa pamumuno ni Pharaoh. Nung time kasi niya, mga kapatid, ipinapapatay ng paraon ang mga batang lalaki dahil parami ng parami ang bilang ng mga Israelites. Okay? Kaya si Moses, nilagay siya sa isang basket. Okay? Alam ko, familiar na kayo doon sa story na yon. Nagbigay lang po ako ng konting background, mga kapatid. Okay? So now, may tatlong key tayo, mga kapatid, na pag-uusapan. Ito yung ito yung greater things, and then ito yung hahawak, mga kapatid, para maranasan natin. Wait lang, may tumatawag. Ito, mga kapatid, very mabilis lang tayo. And then number 1 po, faith helps to refuse. Okay, ang sabi sa verse 24, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Yung word na refuse, mga kapatid, kung titignan natin sa Greek,
Ayan, wait lang. Ayan, ang sabi dyan, arneomai. Ang ibig sabihin, to deny or to deny oneself, to disregarded his own interest or to prove false to himself. Okay? Ang ibig sabihin, wala ka ng pake, mga kapatid, sa pangsarili mong interest. Tumanggi si Moises, mga kapatid, nang siya'y mayroon ng sapat na gulang. Sa English ay grown up. Okay? Hihimay-himay natin ito, mga kapatid, para makuha po natin. Ayan. Kung titignan natin ang word na to, mga kapatid, sa dictionary, ang ibig sabihin nito ay mental or physical maturity. Ang sabi diyan, na childish or immature, characteristic of adults or mature. Okay? Bakit ang sabi diyan, mga kapatid, is grown up? Okay? Habang pinag-aaralan ko to, mga kapatid, ang word na yan, itong si Moises, nagkaroon muna siya ng sapat na gulang para mag-refuse. Dahil pwede pala tayong mag-suffer, mga kapatid, sa resulta ng mapipili natin. Okay? Kung pag-aaralan nating maigi yung verse 24, tumutulong pala ang pananampalataya para makapag-decide tayo ng tama. Okay? Once na ikaw ay nagmamature, nagkakaroon ka na ng kakayahang pumili kung ano ang tama at mali. Kasi ang batang musmosa, ito example, hindi pa niya alam ang tama at mali. Kaya may guidance na magulang, right? Pero kapag ikaw ay may sapat na gulang, may kakayahan ka na. Ganon ang nangyari kay Moises. Kapag ikaw ay nagmamature, hindi pwedeng hindi mo malaman ng tama at mali. Dahil ito ang realidad, mga kapatid. Okay? Kaya kahit nung unbeliever tayo, kahit hindi pa natin nababasa yung Bible, mapuprove natin na ang Bible ay totoo. Bigyan ko po kayo ng example. Okay? Nung hindi pa natin nababasa ang Bible, no? Alam natin na masama ang pumatay. Right? Ang alam natin, di ba masama yon? Kahit hindi pa natin nababasa sa Bible. Okay, kahit hindi pa natin nabubuklat yung Bible, alam nating masamang pumatay. Kasi ito ang reality, mga kapatid, na kapag nagmamature tayo, nalalaman natin ang masama at mabuti. Dahil naririnig natin ito sa magulang natin. Okay? Kaya yung mga bagong silang na bata, hindi niya pa alam na masama yon. Kasi wala pa siyang sapat na gulang para maintindihan iyon. Okay? Kaya hindi pwedeng nagmamature ka, physically, mga kapatid, tapos tumatanda kang paurong. Okay? Wala lamang sigurong tumatandang paurong dito, no, mga kapatid. Okay? Faith helps Moses to make right decision. Ganyan yung nangyari sa kanya. Ang alam kasi natin, mga kapatid, na ang faith ay paniniwala lang sa Diyos. Which is kailangan talaga yon. Pero hindi lang pala iyon ang nagagawa ng pananampalataya. Okay? Anong decision ang ginawa ni Moses? No? He refused. Sabi sa verse 24 na maging anak ng prinsesa ng Paraon. Tumanggi siya sa mga benepisyo na pwede niyang tamasahin. Nung meron na siyang sapat na gulang, may kakayahan na siyang tumanggi. Alright? Kaya mas pinili niyang tumanggi sa offer na yon. Kaysa makisalo sa yaman ng Egypto na maghahatid sa kanya sa kasalanan. Hindi tayo, tandaan po natin ito, mga kapatid, hindi tayo pwedeng lumago sa faith kapag hindi tayo marunong tumanggi sa kasalanan. No? Alam ni Moses na masama ang kasasapitan niya kung di siya magre-refuse sa offer na yon. Bakit nagawa ni Moses yon? Kahit alam niya magiging masagana siya kapag tinanggap niya yon. Magiging masarap ang buhay niya. Ayan yung mga tinanggihan niya. He refused, mga kapatid, because of faith. Nang dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Nagawa niya yon. Okay? Madalas, mga kapatid, ganun tayo. Kapag may ino-offer ang mundo sa atin, kahit alam naman natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, ginagrab pa rin natin. Okay? Kasi may ganitong attitude tayo, mga kapatid. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. May mga ganyang kasabihan tayo, right? May mga sitwasyon na ganoon, pero hindi dapat palagi. Alam niyo kung bakit? Mga kapatid, baka nagkukulang na tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya hindi dapat palaging ganoon. Si Moises, hindi niya muna sinubukan bago siya tumanggi.
Madalas ganun ang tao, naku-curious sila, kaya gusto nilang masubukan at matikman. Nasa isip pa lang ni Moises, mga kapatid, tumanggi na agad siya. Ganun ang faith. Dahil alam niya yung consequence ng mapipili niya. Ganun ang nagagawa ng tunay na pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid. Okay? Nakuha po natin yung number 1 po. So, po-proceed po tayo sa number 2. Yan. Ang sabi dito, faith helps to choose. Okay? So, verse 25, ang sabi dito, choosing rather to suffer afflictions with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Ang word na choose, mga kapatid, ay to decide. Sa Greek word is haireo, means to take for oneself. Okay, tayo umandar ng ano natin. Nawala tuloy. Wait lang. Ayan. Ayan po ang ibig sabihin ng choose sa Greek, haireo. No? Ito yung to prepare, to choose by vote, elect to office. Sa madaling salita, mga kapatid, yung word na choosing is to decide, na pumili. Okay? Nag-decide si Moses na magtiis sa hirap kasama ang mga Israelites kesa makihati sa yaman ng Egypto na magdudulot lang ng kasalanan at paglayo niya sa Diyos. Nang dahil sa pananampalataya ni Moses, nagtiis siya. Okay? Ano yung mga tiniis niya, mga kapatid? Hindi basta-basta yung pinili ni Moises. Tinanggihan niya yung offer maging anak ng prinsesa ng Paraon. Sabi diyan, choosing rather to suffer afflictions. Okay? He suffered, mga kapatid, for his choice nang dahil sa pagsaserve sa Panginoon at sa mga Israelita. Okay? Dahil mas gugustuhin pa niyang maghirap kasama ang mga Israelita kaysa tamasahin ang magandang buhay na maging anak ng Paraon na maghahatid lamang sa kanya sa kasalanan. Okay? Ang pwedeng tamasahin ni Moises, mga kapatid, ay kayamanan, kasaganaan, kapangyarihan. Iyan ang mga tinanggihan niya. Okay? Grabe yung pananampalataya ng taong ito. Kung wala siyang faith sa Diyos, mas pipiliin niya yung yaman at kapangyarihan na yon. Pero nang dahil sa faith niya, mas pinili niya magtiis para sa Panginoon. Okay? Tandaan po natin, ang pananampalataya ay tumutulong para pumili tayo ng tama. Okay? Nang dahil sa pananampalataya ni Moises, nag-suffer siya with the people of God kaysa magsaya sa panandali ang aliw ng mundong ito na magdudulot lamang sa kanya ng paglayo sa Panginoon. Okay? Kung meron kang faith, may kakayahan kang pumili ng nararapat sa paningin ng Diyos. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, accountable tayo sa resulta ng pinipili natin dahil iyon ang magagawa natin. Kaya minsan, mga kapatid, pakiramdam natin, ang layo na ng Diyos sa atin. Hindi natin alam tayo yung malayo sa Kanya. Kasi pinili natin yon, right? Kaya wag mong isisi sa Diyos kung di mo siya maramdaman sa pinili mong paglayo. Okay? Pwede, tanungin natin yung sarili natin ngayon. Ano ba ang kaya nating tiisin at piliin para sa Panginoon? Maraming ino-offer ang mundo na maganda sa mata. Yung pain, yung yaman, pero makakapagpalayo sa atin sa Diyos. Nang dahil sa faith ni Moses, mga kapatid, higit pa sa yaman ng bundong ito at ng Egypto ang naranasan niya. Okay? Hindi lang puro pagtitiis ang naranasan niya. Naranasan ni Moses yung kaligayahang walang hanggan na hindi makukuha sa mundong ito. Okay? Nagkaroon lang tayo ng konti, kinalimutan na natin ng Diyos. Nagkaroon lang tayo ng konting blessings, nawala na yung relasyon natin sa Kanya. Hindi pala, ito tandaan natin, hindi palaging pangit sa mata yung makakapagpalayo sa atin sa Diyos. Madalas masarap sa mata at masarap tamasahin. Okay? Son of Pharaoh's daughter, iyan ang inoffer kay Moises. Hindi naman agad pangit sa mata niya. Nakuha po natin? Pero bakit tumanggi pa rin siya? Kasi alam ni Moises yung pwede maging resulta ng pipiliin niya. E paano agad nalaman ni Moises yung resulta? Simple, because of faith.
Okay? Ang faith, nagpuproduce ito ng tamang pagpili. Yung mga magaganda sa mata, isa yung patibong. Kung saan hindi mo namamalayan, ang layo mo sa Panginoon. Kaya piliin natin mga kapatid yung mga bagay na makakapagpalapit sa atin sa Diyos. Right? And then last point po natin, medyo mabilis po tayo. Ayan, praise the Lord. Ayan, ang sabi po dyan, number 3, faith helps to look at the present. So pasensya na kung wrong grammar ako. Tinatry ko na mag-English. Pero ayan, ang sabi po dyan, faith helps to look at the present. Sa Hebrews 11, verse 26, ang sabi diyan, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. And then sa Tagalog, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Egypto, sapagkat sa katuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Okay? Nang dahil sa faith ni Moses, tinignan niya yung pag-asa sa kasalukuyan. Kaya yung Hebrews 11, isa ito sa fulfillment ng mga taong nananampalataya sa Diyos. Okay, kaya nga sabi sa verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay, ang hope ay para sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Wala siya sa nakaraan na nakita mo na. Okay? Kaya pansin nyo mga kapatid, itong si Moses nakatingin sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Ako, napansin nyo mga kapatid, kasi ang fulfillment, pasulong siya, hindi pabalik. Right? Nang dahil sa faith niya, tinignan yung nakaraan bagkos nakatingin siya sa hinaharap. Hindi niya tinignan yung nakaraan. Right? Dahil ang resulta ng salitang pag-asa mga kapatid ay wala sa pagbalik at pananatili sa nakaraan, kundi na sa pagtingin sa kasalukuyan. Kaya doon mo kunin yung hope mo sa future, wag sa past, yung mga nangyari na. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag tumingin ka sa past, madi-disappoint ka, malulungkot ka, manghihinayang ka. Kaya wag mo nang puntahan yon. May mga masayang nangyari tayong naranasan, natatanggap noon. Ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Ituring nating blessings. Huwag na natin panghinayangan dahil yan ay nangyari na. Okay? Nawalan tayo ng mahal sa buhay, normal na mangyayari talaga. Pero huwag mong ibaling ang buong buhay mo doon. Pansinin nyo ito mga kapatid. Bakit kapag malungkot ka, o kaya may pinagdadaanan ka, dito madalas pumapasok sa isip mo ang pagbalik sa pangit at magandang nakaraan? Hindi ko alam kung ako lang ba nakakapansin noon. Pwede naman natin siyang maalala kapag okay tayo. Bakit doon pa siya madalas pumapasok kapag hindi tayo okay? Okay? Nakuha po natin. Kasi mga kapatid, ang emotional harmful, ang epekto niyan madalas pabalikin ka sa nakaraan. Kaya habang nasa isip mo pa lang yung discouragement, bumalik ka agad sa Panginoon. Dito kasi madalas tinetest ang faith natin right? Sa pagbalik natin sa nakaraan. Painful memories mga kapatid brings discouragement. Okay? At ito rin ang pumipigil para hindi mo tignan yung ganda ng kasalukuyan. Okay? Dati may madalas akong nababasang quote. Okay, ito. Kinuha ko rin siya kasi habang ginagawa ko itong topic na ito, bigla ko siyang naalala. Ayan. Ang sabi diyan, never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Okay? Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan mga kapatid dahil ang resulta ng past sa atin dapat ay maging lesson. Huwag mong hayaan ang natitirang hope sa puso mo ay mapalitan ng hopelessness. Huwag mong hayaan kapatid. Si Lord ang architect ng future natin. Hayaan mong ayusin niya ulit tayo. Okay? May story nga ito sa Bible mga kapatid, no? Bigla ko lang naalala. Kung babasahin po natin yung Psalms 42 verse 4. Okay? Wait lang. Basahin ko lang po mga kapatid. Mami Amelia, pwedeng pabasa po na yung Psalms 42 verse 4. Psalms, kahit okay Tagalog. Lang po. Sige po, Mami. Kahit Tagalog. Sige, Psalms Sige chapter po. 42
42, verse 4 po. verse 4. Wait lang po mga kapatid ha. 42 verse 4. Ito po ang sabi sa chapter 42 verse 4 ng mga awit. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Diba? Amen. Ito yung psalmist mga kapatid na nagdaranas ng matinding pagsubok at naalala niya yung past. Ito yung past niya mga kapatid na masaya siya habang sama-sama silang nagpupuri sa Diyos na piling niya hindi na maibabalik pa. Ito kung pansinin niyo yung verse na yon, maganda pa mga kapatid, maganda pa yung naalala ng psalmist dito. Pero dahil binalikan niya yung nakaraan, naikumpara niya ngayon sa present. Okay? Siya ay nag-self-pity at na-discourage. Pero ang ganda ng puso ng taong ito mga kapatid. Kahit siya ay discouraged sa past, hindi siya tumigil na lumingon sa kasalukuyan. Dahil doon niya mararanasan yung comfort mula sa Panginoon. Ito ang naging application ng psalmist sa pinagdaanan niya. Wala siyang ibang kausap dito mga kapatid, kundi yung sarili niya lang. Nag-iisa lang siya that time. Walang kaibigan o kapatid na kasama para pagsabihan man lang ng mga problema niya. Pero anong ginawa niya? In-encourage niya yung sarili niya. Hindi siya nagpa-apekto sa discouragement na naranasan niya. Okay? So basahin po natin yung verse 11. Mami, okay lang po ulit. Ayan. Ayan po yung naging application niya mga kapatid, yung verse 11. Verse 11, yes. Wait lang. Sabi ito sa verse 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Amen. Alam niyo mga kapatid, wala siyang kasama dyan. Wala siyang kapatid na pagsasabihan ng mga problema, mga pagsubok na pinagdadaanan niya. Pero ang sabi niya, magpupuri akong muli. Bakit ako magdaramdam? Ganyan ang naging resulta ng pananampalataya niya sa Diyos. Hindi siya tumigil maniwalang may gagawin ng Diyos sa kanya sa kasalukuyan. Kaya kapag discourage ka, i-encourage mo yung sarili mo. Kausapin mo yung sarili mo na bumalik sa plano ng Diyos sa'yo. Okay? Ang faith na meron tayo, dapat nagdudulot ito sa atin para tignan yung ganda ng kasalukuyan. Hindi totoo ang time machine. Okay? Kaya hindi mo na mababalikan yung mga bagay na nakalipas o yung nakaraan. Dahil napakaganda ng plano sa'yo ng Diyos sa future. Okay? Kaya kapag may faith ka, meron kang hope sa future. Okay? Dahil ang dalisay na pananampalataya, hindi ka niyan pababalikin sa nakaraan. Kung may pinagpipray ka, hawakan mo yan by faith. Kung naghahanap ka ng trabaho at naghahanap ka ng kagalingan, hawakan mo yan by faith. Okay? Yung mga nakalipas, wag na nating tignan mga kapatid. Dahil ang ganda ng plano ng Diyos sa atin sa future. Yun ang naisin natin. Okay? And mga kapatid, meron akong picture dito. Sabi yan, he regarded this grace for the sake of Christ as the greater value than the treasures of Egypt. Okay? Kasi kung meron kang faith, nagpuproduce siya ng hope. Kaya maganda yung kalalabasan. Pero kung palagi kang titingin sa past, magdudulot lang ito ng kasalanan. Right? Ayun po yung picture. Ayan. Tandaan po natin yung tatlong ito mga kapatid. Ayan. Faith. Wala na. Hirap talaga gumamit pag Tandaan po natin yung tatlong yan mga kapatid. Faith helps to refuse. Faith helps to choose. Faith helps to look at the presence. Ayan po yung mga keys, mga kapatid, para maranasan natin yung greater things sa ating buhay. Okay? Yan yan, sabi ko, nagawa akong quote habang pinag-aaralan ko yung message na to. Ang sabi diyan, ang resulta ng salitang pag-asa ay wala sa pagbalik at pananatili sa nakaraan, kundi na sa pagtingin sa ganda ng kasalukuyan. Hallelujah. Ayan, para sa ating conclusion mga kapatid, ang sabi diyan,
Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nanalig sa Kanya. Right? Pananampalataya ang unang kailangan natin mga kapatid para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos at para makita natin ng malinaw yung ganda ng plano niya sa atin sa kasalukuyan. Ayan, praise the Lord. Malalangin po tayo mga kapatid. Father God, we thank you, Lord, sa hapong ito. Patuloy mong i-increase ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, para makita namin yung plano mo sa present. Maraming salamat, O Diyos, sa mga problema, sa mga pagsubok na nararanasan namin. Ito po yung nagiging dahilan para lalo kami magtiwala sa iyo, Lord God. Kung minsan nababalikan namin yung mga past na nagbibigay sa amin ng discouragement. But Lord God, maraming salamat sa iyong mga salita. Sa tunay na nagre-remind sa amin. So Lord God, kung may mga sugat pa yung puso namin sa past, Lord, I pray yung process ng healing. Ikaw ang aming great physician, Lord God. Hindi mo kami pananatiliin sa ganong situation. Lord, patuloy mo increase sa aming pananampalataya sa iyo para matanggap namin yung healing na nagbumula sa iyo. Kaya Lord God, samahan mo kami sa mga pagkakataon na nanghihina kami, Lord God, na maalala namin na meron kaming Diyos na laging nandyan, nagbibigay sa amin ng comfort. Kaya patuloy ka namin pasasalamatan, Lord God, sa mga pagkakataon na mahina kami, nagdadanas kami ng mga problema at pagsubok. Patuloy kami magpupuri sa iyo. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, thank you, Jesus.